May tanong sa akin, sa kabila ng mga naunang abiso, hindi pa rin nababayaran ang iyong obligasyon. Kailangan naming matanggap ang kabuong bayad sa obligasyon mo sa araw na ito. Kung hindi ito matugunan, kami ay mapipilitang magsagawa ng mas mahigpit na aksyon. Kabilang ang pakikipag-ugnayan sa iyong kumpanyang pinapasukan, mga references, asawa, kapareha at kapamilya at posibleng pagsagawa ng mas mabigat na legal na hakbang upang mabawi ang halagang dapat bayaran. Magbayad ngayon para maiwasan ang mga legal na aksyon laban sa iyo. Oret, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may katotohanan po ba yung sinasabi nilang mapipilitan daw po sila na magsagawa ng mas mahigpit na aksyon at mas mabigat na na legal na hakbang, no? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nga po dito sa pinadalang mensahe, no, sa kabila daw po no naunang mga abiso, hindi pa rin daw po nababayaran yung inyong obligasyon at kailangan naming matanggap ang kabuong bayad sa obligasyon mo sa araw na ito. Kung hindi ito matutugunan, kami ay mapipilitang magsagawa ng mas mahigpit na aksyon. Kabilang ang pakikipag-ugnayan daw po sa inyong mga kumpanyang pinapasukan, sa mga reference, asawa o kapareha at kapamilya at posibleng magsagawa ng mas mabigat na legal na hakbang upang mabawi ang halagang dapat bayaran. Sabi nga po, magbayad ngayong araw para maiwasan ang mga legal na aksyon laban sa iyo. Talaga naman nakita niyo po talagang kumbaga medyo may kabastusan na ng konti. Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan niyo utang niyo po ito Di po ba? So, sino ho dapat ang kinakausap? Kayo. Okay? So, dapat kayo lamang po ang kausap dito. Kasi any information na ilabas po nila sa ibang tao, meron na hong breach ng privacy. Okay? Meron ho tayong Data Privacy Act. Bawal na bawal pong isinisiwalat yung ating information. Especially pagka sa utang. Kasi definitely makakababaho ng pagtingin sa atin yun ng mga ibang tao Di po ba? Yan ho ang mahirap kasi sa kanila. Hindi ho nila alam yung tamang pamamaraan ng pagpapautang at lalong-lalo na yung paniningil. Tingnan nyo lamang po sabi, meron na raw pong mga abiso, okay? Tapos hindi pa rin daw po nababayaran. Okay. Sige, given the fact na hindi pa ho nabayaran kasi talaga medyo nagipit ho talaga. Pero ito lamang po hindi ko ho kayo kinukonsente na huwag niyong bayaran Pagka ho kayo tinawagan, sagutin niyo po. Okay? Pagka ho kinausap kayo na maayos, makipag-usap kayo ng maayos. Ngayon, kung kayo binalagbag, winalangya, hinaras, ihinto niyo. Mas importante po ang mapayapang isipan. Hindi ho dapat tayo nai-stress sa ganyan. Okay, biruin mo, stress na nga tayo sa paghahanap ng pambayad, tapos i-stressin pa tayo dun sa sa panghaharas nila. And, for example, may message po tayo, di ba? At yung message naman po ay maayos. So, sagutin po natin ng maayos. Pero kung pabalagbag yung mga mensahe, huwag nyo ganun lamang po, huwag nyo stressin ang sarili po ninyo. Okay, kasi marami ho nagtatanong kung sasagutin daw ba yung tawag, tsaka yung SMS. Ganun lamang po kadali. Pag sinagot nyo po yung tawag at binalagbag kayo, winalangya kayo, tigil nyo. Okay? Pagka minessage ho kayo ng pawalangya, yung puro panghaharas, huwag nyo sagutin. Pag in-email ho kayo ng puro kawalangya, huwag nyo sagutin. Ganun lamang po yun. Hindi nyo ho kailangan stressin ang sarili po ninyo. Okay? Kasi ang unang-unang ho kasi dyan is, kung napapunta kayo sa mga walangyang online lending apps, yung disburse lang agad, di ba? Yung hindi nagpapaliwanag, walang the Truth in Lending Act na ginagawa, di ba? Talagang hindi nyo malalaman ang inyong obligasyon. Yun ho kasi ang hindi naintindihan nung ibang nanonood po ng ating mga video. Akala ko kinukonsinti ko kayo na hindi magbayad. Hindi po.
Okay? Meron ho kasing mga bugo at abusadong online lending apps na hindi ho, no, dinidiscuss sa kanilang mga kliyente yung obligasyon. Kaya ho nagugulat, ito interest, 7 araw lang babayaran, ito lang yung matatanggap. Oh, ganun ho ang nangyayari. Oh, ngayon, kagaya ho niyan, di ba? For example, ito nga, nag-abiso daw. Anong klaseng abiso ba ang ginawa? Di ba? Baka naman pabalagbag o pangharas, o di ba? Talagang kahit sino ho matatakot eh. Pero kung maayos naman kayong binigyan ng abiso, tumalima ho tayo. O, tapos meron dito na daw kailangan na raw nilang matanggap yung kabuong bayad ng obligasyon sa araw na ito. Nakita niyo ho? 'Di ba? Kasi kung kung sa yan sa mga tradisyonal na pamamaraan po ng pagpapadala ng mensahe, hindi ho ganyan yan. 'Di ba? May-ari yan na magandang araw, Boss Rai. Hindi pa ho namin natatanggap yung inyong bayad, which yung due date nyo po is, let's say, 3 days ago. Maaari po ba namin kayo makausap at para po mapag-usapan natin kung paano po natin malulutas yung inyong suliranin. Ganun! Diba? Hindi yung kagayang ganyan. Ngayong araw daw, yung obligasyon, bayaran na. Diba? Hindi ho dapat ganun. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao eh. Tsaka una-una kasalanan nung Olan na dinisburse agad yung pera nang hindi man lang inexplain yung obligasyon. Di po ba? Tapos, ito pa. Magsasagawa daw po ng mas mahigpit na aksyon. Wow! May mas pa ba? May mas mahigpit pa ba sa ginagawa ninyo na pangharas? Sa pangwawalang niya na pati ho yung ibang tao na dadamay. Di ba? Tsaka wala ho kayong karapatan na makipag-ugnayan sa ibang tao. Wala hong sino man ang pwedeng mag-divulge ng information sa ibang tao. Kung meron ho kayong dapat singilin, yung taong involved. Yung may utang sa inyo, hindi doon sa patadaanin sa ibang tao, lalo doon sa sa kumpanya pinapasukan. Gusto nyo mapahamak yan? Kung may policies and procedure yan na bawal silang manghiram, o dinatanggal pa sa trabaho, di lalo kayo hindi nabayaran, mga siraulo kayo. Diba? Tapos idadamay nyo pa yung mga references. Sigurado ba kayong references? Sa inyo kasi, pati yung mga ninakaw, yung mga contact list, sa inyo reference yun. Mga bugok, ang reference is yung mismong yung nanghiram, ang nagbigay ng pangalan at number. At dapat yun, tinawagan po ninyo. Tumatawag ba kayo sa mga references para mag-confirm? Hindi. Basta inilagay doon ng mga kliyente ninyo sa apps ninyo, yun na yun. Hindi nyo man lang i-confirm. Diba? Kasi nga wala kayong credit investigation, tsaka verification at tsaka evaluation. Tira lang kayo ng tira. Masakit doon, kagaya na sinabi ko kanina, pati yung mga nasa contact list na ninakaw nyo, reference sa inyo yun. Uulitin ko po, wala hong sino man ang pwedeng mag-divulge ng information sa ibang tao. Tapos, ito pa. Posible daw silang magsagawa na mas mabigal na legal na hakbang upang mabawi ang halagang dapat bayaran. Well, yan? Karapatan po ng kahit sino mang lending, financing, or bangko. Pero daanin po nila sa tama. Make sure na yung ginawa po nilang paniningil ay, kumbaga, walang harassment na nangyari. Kumbaga, meron tayo kasing prohibition on unfair debt collection practices. Nakasaad po doon yung mga bawal. Itong mga bugo katabusado online lending apps, kung alin yung bawal, yun ang ginagawa. Diba? Kung malinis kayong maningil, walang problema. Pwede nyo hong gawin yung gusto nyong gawin na paghahabla sa small claims court, wala naman ng problema yun. Pero kung hinaras kayo, di ba? Or kung nanghaharas kayo, kung kayo ay nangwawalang niya, kung nagdi-divulge kayo ng information sa iba, wala kayong karapatan magdemanda. Mababaliktad kayo. Alam nyo yan. Kaya nyo ginagawa yan, sinasabi nyo yung mas mabigat na legal na hakbang. Kasi nga, pananakot na naman ito. Di po ba? I'm not saying this, para po sabihin na huwag kayong magbayad. Hindi po. Sinasabi ko ito para po mapapayapa ang inyong isipan at damdamin. Kasi wala kong sino man na may karapatan na lapastanganin po ang ating karapatan. At lalong-lalo, i-divulge yung information sa iba. Okay po? Pero karapatan po natin na bayaran yan. Dapat po nating bayaran. Kasi obligasyon natin yan bayaran. Nahiram po natin. Kung yung inyo pong OLA ay hindi siya kasama sa recorded online lending platform or ibig sabihin illegal, bayaran nyo lamang po kung magkano po yung na-disburse sa inyo. Okay?
Tapos pagka kayo po hinaras, i-complain nyo po sa mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang, nandyan po sa ating description box yun. Okay? Now, kung yan po legitimate, ibig sabihin, nasa recorded online lending platform, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Okay? Pero, kung patuloy po kayong wawalang yain or ihaharas pa rin kayo, ay isantabi nyo po. Okay? Huwag nyo huwag nyo stressin ang sarili po ninyo. Okay? Hayaan nyo po sila na lumapit sa inyo ng mas maayos. Kasi hindi ho tama na ma-stress. Kasi baka mapunta kayo doon sa anxiety depression, napakahirap puntahan nun. Walang kagalingan yun, walang gamot yun eh. O, gusto nyo ho bang magaya sa ibang mga kababayan po natin na nagbuwis ng buhay? Isa ho yan sa dahilan kaya po tayo gumawa ng ganitong mga klaseng video. Okay? Hindi ko ho intensyon, no? Ang tampihan yung mga hindi nakakabayad ng utang. Hindi po. Ang intention ko po is mapapayapa ang kanilang isipan at damdamin doon sa ginagawang harassment po at kawalangyaan ng mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Ulitin ko po, may obligasyon po tayong bayaran ng ating utang. Hindi ho natin dapat tinatakbuhan yan. Okay? Makipag-ugnayan po tayo. Pagka tayo'y winalangya, isang tabi po natin. Uulitin ko po, kahit sino man po, walang karapatan ang sino man na lapastanganin po ang ating pagkatao. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.